Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tayo with evidence. Meron bang pag-aaway or nag-aaway itong dalawang magkapatid na senador, sina Erwin Tulfo at Raffy Tulfo? Hindi ba sila nag-usap-usap kasi senador na sila? Posible silang mag-join forces together pero magkasalungat ang kanilang mga desisyon. Si Raffy Tulfo, mga kabibig, ang gusto niya, ito I don't know kung baka binigyan lang ng chance ni Raffy Tulfo ang kanyang kapatid na mag-grandstanding. Kasi yung iba kasi sabi, ay nako, kaupo pa lang ni Erwin, parang nagpapabilib na nagpapa-epal na Well, sabi ng iba, when non-lawyers are more in the know than the Supreme Court justices, ganun talaga ang sasabihin. Si Erwin Tulfo, mga kabibig, sabi niya, tuloy natin ang impeachment ni VP Sara kasi nag-iintay yung tao. So, bale, naniniwala si Erwin Tulfo posible sa mga survey or paano ba nakakuha ng opinion or ano ba ang batayan ni Erwin Tulfo na nag-iintay ang mga tao sa impeachment kay si VP Sara? Kasi pag ako, I don't know, with my followers, parang boring. Kasi mas marami pang problema ang Pilipinas. Bibigyan pa natin ng, na alam naman natin na unconstitutional, sabi ng Supreme Court. So kung ako ang isang senador, natural, I have to follow the Supreme Court. It's because I believe and I respect the Supreme Court. Bakit ko pa ipipilit na magkaroon ng impeachment case si VP Sara? So it means wala akong tiwala sa Supreme Court? Nirespeto ko nga pero wala akong tiwala? So kung wala akong tiwala sa Supreme Court, ay magkakaroon ng constitutional crisis. Kasi posible yung mga supporters ni Erwin Tulfo maniniwala sa kanya na, oy, huwag tayong maniniwala sa Supreme Court kasi ganito, ganyan. Ako nga, gusto ko parang nahuhugas kamay or napapabilib, sabi ng mga netizen. Well, Raffy Tulfo, mas hinangaan ng maraming netizen ngayon kasi nakikita ni Raffy Tulfo na hindi siya manghimasok sa area of this part kasi naniniwala siya sa Supreme Court. Sabi niya, while I have been ready to perform my constitutional mandate as a judge in the impeachment court, I likewise respect the mandate of the Supreme Court. So, kahit excited na si Raffy Tulfo na maging senator judge, naglabas na ng desisyon ang Supreme Court, nirespeto niya. And meaning, sabi ng Supreme Court, wala nang jurisdiction ang Senado kasi executory ang desisyon ng Supreme Court. So, wala na. Pero itong si Erwin Tulfo, kauupo lang. Ang dapat sana, makikita ng tao na marunong kang rumispeto and follow orders from the highest official, from the highest court in land, parang nagpapabilib pa rin mga kabibig. So ito kasi, magkasalungat ang paniniwala ng magkapatid. Sa iyong palagay mga kabibig ha, sino sa dalawa ang may magandang, tawag dito, stand regarding the impeachment case ni VP Sara na ayon sa Korte Suprema, unconstitutional. Ito Raffy Tulfo, Erwin Tulfo. Ang dalawa, saan kayo? Saan kayo believe? Sino ang may mabigat na opinion? Sino ang may respeto? Sino yung nagpapa-grandstanding? Sino yung nagpapa-believe? Sino yung parang, kasi ang ginamit ni Erwin Tulfo dito, mga tao. Paano mo nasabi? Ano ang inyong posibleng ebidensya na sinasabi na nagpa-research ka ba? Nagpa-survey ka ba? By yourself? Hindi yung mga survey sa mga tinatawag nilang mga ganun-ganun lang? So kung talagang sabi mo, tuloy natin kasi nag-aantay yung tao, it means meron kang documents to support your statement. Ito based sa aking mga survey, ito yung resulta, so for example 100% ng taong bayan gusto. Posibleng ganon. Pero kung
wala ka namang ipapakita sa taong bayan na sinasabi mo yung tao ang nag-iintay, you're just making your own statements based on what you observe, based on how people interact with you, na hindi naman lahat tao na i-interact mo. 'Di ba? So ito yung statement ni Erwin Tulfo Kabibigan nung tinanong siya tungkol sa impeachment case ni VP Sara at ang tawag ito nung desisyon ng Korte Suprema. Ito Kabibig ha. Makinig tayo ha. Parang dami kilo. Yung personal position niya po. Ako? Kaya pag-narinig mo, tuloy. Tuloy natin. Kasi, ganyan tayo yung mga tao. Everybody, kasi ikaw siguro gusto mo lang gusto ko sa ito. Even the spokesperson of the VP said we're ready. We will prove that the VP did not violate the Constitution, etc., etc. Sinabi na nga ng Korte Suprema na unconstitutional yung 1-year bar rule. Pero yung kaso ni VP Sara, sinabi naman ng Korte Suprema, pwede niyong isampa ulit as impeachment case for the next year, 2026. Diba? Pero for this time, let's respect kung ano ang naging desisyon ng Korte Suprema. Kung gustong ituloy ni Erwin Tulfo, it is sa next year, 2026, gusto niya. Then everybody siguro tayo lang dito. We want to see, ano ba yan dyan? Totoo ba yan? Siguro pa naman, paglatag pa lang ng mga evidence, pieces of evidence sa korte, makikita naman talaga kung may katuturan yung ebidensya o wala. Yun na nakita ng Supreme Court. May problema. Pero siyempre, ang tao, nag-aantay. Give them a chance. Papatanungin mo. Pero nga, lumabas na itong decision, paano yan ngayon? Magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Pag nilabanan natin, di ba? Sabay, sabi nga, hindi daw itong first time. Alam pala ni Erwin Tulfo na magkakaroon ng constitutional crisis. Bakit pa gusto niya ituloy? Pero kung lalabanan mo, we will have a crisis. And that's a bad example to our people. Kung Senate niya, umubra ang Supreme Court, dapat ang Supreme Court ang nagka-translate ng mga batas natin. We make the laws, they translate the laws. Okay. Nabasa kaya ni Erwin Tulfo ang desisyon ng Korte Suprema, no? Or did Erwin Tulfo ever consider to ask some lawyers if ever na mga nakasulat doon na hindi niya masyadong maintindihan? Be humble naman, di ba? Pwede ka mag-hire ng mga lawyers. I think may mga lawyers doon si Erwin Tulfo para ipaintindi niya. Di ba? Are you willing to sign that? Makita niyo na po. Well, napag-usapan namin kahapon doon, pero there's no such resolution. Ang napag-usapan namin, humingi yung minority ng hanggang August 6 para ma-review. Sabi ni Senator Phil, kayo mga lawyer, okay lang kayo. Senator Tito, Senator Dia, paano ko rin mga sibula? 98 pages. So, pumayag din si Senator. Tama talaga. Until August. Kahapon. Finish. Pero nakiusap ang minority, bigyan mo kami ng chance para ma-review. Pumayag po sila Senator Marcoleta. Maganda yung mungkahin ni Tito Soto na i-extend hanggang August 6, at least to give chances to the minority na pag-aralan at kausapin yung mga lawyers nila, no. Mas maganda, no, kung stop na sila mag-react sa desisyon na ito para pag August 6, doon na nila magdedebatehan kung ano man ang gusto nilang tawag dito, suggestion or ipagbobotohan nila, kabibig, di ba? Diyos me, politika agad, yung bansa mo na ang bigyan nyo ng pansin, lugmok na ang Pilipinas. Ito ba, ikaw na lang i-impeach namin, sabi ni Zenaida Carmen. Ikaw na lang yung kayang umupo sa Korte Suprema, nagmamagaling itong mga taong ito. So it means mas bright pa kayo sa Korte Suprema. Sabi, Erich, tumigil ka na dyan, huwag ka nang magmalinis. Oy, sabi ni Lily lang, ikaw uli sa Amerika, kay American citizens ba ka? Respect the rule of law. You're not the law and not above the law. The Supreme Court had just ruled, please respect it. Oh, of course naman, di ba?
Kaya nga sabi ni Jinggoy Estrada na interview siya, 19 to 20 senators ay talagang respect the rule of law. Kung ayaw na ng Korte Suprema, bakit pa tayo magdikdikan yung sarili natin? O kailangan hindi. Korte Suprema, kami ang dapat masunod. Ito kabibig ha. Ito yung interview ni Senator Jinggoy Estrada hinggil sa issue na to. Let's listen. Sentimento ng kapwa senador ko is to abide by the ruling of the Supreme Court. Correct. So kung ganun, no more impeachment trial. No more. Because ang sabi ng Supreme Court, sa desisyon ng Supreme Court, ang sabi ng Supreme Court, the Senate has no jurisdiction already. Dahil unconstitutional nga yung final ng House of Representatives. So, we do not have any jurisdiction anymore. And the Senate will not convene as an impeachment. Correct. Because we do not have any jurisdiction anymore. Pero sir, open ka pa rin na pakinggan yung mga legal, yung mga arguments ng ilang mga legal. Of course. Of course. So pwede po mag-change yung mind. Hindi na. Sir, Because I will abide by the decision of the Supreme Court. Kahit ba maganda yung kanilang dahilan. Ultimately, ang Supreme Court naman ang susunod. Tama. Unless Hindi naman sila. Unless pag nag-file ang House ng MR at ma-reverse, that's the time we will abide by the ruling. Kung ni-reverse the Supreme Court. Already decide on August 6. Magbobotohan na. Yes. Whether to abide or not to abide. Sir, magbubota ko yung asa Ang doon, sir, kung o-opay, pero hindi dismiss. Eh, parang ano rin. Pagka, if you abide by the ruling of the Supreme Court, technically, it's not amount to dismissal of the case. Tama. Pero di-decision. Well, I'm not a lawyer, pero yun ang interpretation ko. Correct. So magdi-decision kayo as a legislative body, hindi as an impeachment. Yes. No, not as an impeachment court. Dahil we will never convene again as an impeachment court dahil wala na nga kami jurisdiction. Correct. There you go. So yun kabibig, wala nang impeachment court, wala nang impeachment trial kasi hindi na sila magko-convene kasi yun ang sabi ng Korte Suprema. And that is executory. Pero bakit ang hirap i-digest ng ibang senador? Bakit pinipilit pa rin nila na ituloy ang impeachment? Ewan ko sa kanila. Ay, sino bang amo nila? So yun lang kabibig ang ating latest Lebag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usap-usapan. Ewan ko, ano bang iniisip-isip nila? Ewan ko sa apat na to. Baka may additional pa na isa, itong si Erwin Tulfo. Baka 5 na ang pipirma. So maghintay tayo hanggang August 6 kung sino-sino sa mga senador ang mag-a-abide sa desisyon ng Korte Suprema or yung hindi i-abide o wag i-follow yung desisyon ng Korte Suprema. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.